Eto na yon mga kapatid. Eto na, eto na. Alright, nandito na naman po tayo sa isang programa kung saan manunood po tayo ng balita. Kay Balitang Pinoy TV, nasa description yan. Ngayon naman ay panonoorin natin at bibigyan natin yan ng reaksyon at opinyon. Pag-uusapan natin yan. Yan, napakainit po. Habang tag-ulan, habang malakas ang ulan, mainit naman po ang kanilang mga hamunan. Kaya kung ready na kayo mga kapatid, simulan na po natin ito. Saan ba yun? Direct yung ating intro dyan. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, salamat Fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila. Okay, here we go. Talagang tunay na mga DDS at sila mismo na nagsasabi. May nakalagay sa kanilang mga profile pictures bring PRRD home. Oh, Yun ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. ano sabi? Natatawa si Banat. Ladies and gentlemen, this is our PNP chief. Palakpakan. Ano kayong meron? Kung ordinaryong tao to, medyo mapapatawad ko pa eh. Pero kung ikaw ay isang PNP chief, Oo. PNP ka chief, ikaw yung pinaka-boss. Oo, syempre. And this is how you investigate things. Mapapakamot ka talaga sa ulo. Ay, mukhang maganda to mga Balitang kapatid. Pinoy TV. Sige. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na po natin ang mga issue sa lipunan. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo nakita ko yung statistics medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero Sa akin kung din, maaari salamat. pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Yes. Tapos like na rin. Like Ito na nga, rin. pag-usapan na po natin. Ber. So, Mr. Torre, your statement is contradicting. Oh. Ibig sabihin, panahon pa rin yan ni Marcos. September Anak ng wewe naman. Kailan ba siya nag-assume ng presidency? So nagpresenta ka na sinasabi mong fake news, pero yung pinresenta mo, ay sinusuplak mo din. Bakit? Sinasabi mo rin na panahon ni Marcos yan Anak naman ng wewe, Torre naman, what is happening to you? Tingnan mo kung paano niya lulusutan yung na-realize niya siguro na mali. Ayan, Tingnan niyo paano niya lulusutan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng hangover ng previous administration. Ano ba to? Sinasabi ba ni Banat Bay dito sa pagkakaunawa ko? Medyo may pagkalutang itong si Master Torre. Torre, sigurado ko bang mahina ang utak yung mga DDS o ikaw? Ako nagtatanong lang Ito rin yung nagsabi na yung mga DDS konti lang, maingay lang sila. Ito yung nagsalita nun Remnants ng mga nakaraang. Ibig sabihin, sabi siguro nung kriminal, gagawin ko to sa panahon ni Duterte. Ay, nagpalit na. Si Marcos na. Ay, gagawin ko pa rin. Pero ang nasa isip ko, si Duterte pa rin ang presidente. Remnants. Gago! Kamali ng tansya si Torre sa ano. O baka naman sabi ng kriminal, gawa tayo ng crime, medyo malapit-lapit pa. Oo. Para isisipan nila kay Duterte. Kasi, kaya ako sumama dahil kay Duterte, kaya ako gagawa ng crime. Dahil kay Duterte. Ang galing This is ni the Torre. funniest thing. Akala ko si Claire na ang pag nagpa-press briefing, siya ang nakakatawa. Mas nakakatawa pa pala ito. So dalawa sila ngayon. Si Torre na tsaka si Auntie Claire. Nako, pag sa mga briefing o kaya sa mga salitaan, dapat talaga hindi rin mawala si Torre kasi inaabangan din
yung mga sasabihin nito. So ano ba to? Nakakatawa na rin ba si Torre gaya ni Auntie Claire? Nagtatanong lang ako, Sir Banat Bay, ha? September na. Oh, kailan ba nag-assume ng ano? Sabi mo na, alam ko, June 30 July 1, simula na. Alam ko ha. So, July, August, September. Sabihin na natin August, naka-isang buwan na. Si Marcos niyan, napalitan niya na yung chip, yung kanyang PNP chip niyan. Oo. Bakit ganun? Hindi ako, again wala tayong hindi ko nga alam itong post na ito eh. Hindi ko nga alam yan, hindi ko Ang tanong, bakit nyo isinisisi pa rin yan doon sa mga nagsasabing may problema tayo sa crime nung panahon na ni Marcos? Bakit ang dating, ay hindi, kay Duterte pa rin ito, kasalanan pa rin ni Duterte ito. So yun na nga. Mas malinaw pa sa pinakaklaro. Ibig sabihin ba nito, kahit nakaupo na po ang administrasyon natin ngayon, yung mga medyo bandang una-una pa, sinisisi pa rin nila ang Duterte? Ito ba yung parang version ng dahil binabaha ang Manila dahil sa flood control? Ito ba yun? Parang gano'n yung version, no? Yung Pogo ikokonekta sa Duterte. At ang matindi yung para bang ganito rin yan, yung Sabong issue, Taal Lake, nagiging may konektado sa war on drugs. Parang ganito ba yun? Ay, nako. Wala. Alam niyo kung ganito lagi yung ating administrasyon, nung hindi pa tag-ulan, mga kapatid, wala silang ginawa kundi banatan ng Duterte. Sa vlog natin, pinapaalalahanan natin, sana unahin yung flood control dahil tag-araw pa nung mga panahon na yon. Tag-araw pa, pero ang inaatupag nila, pagbanat sa Duterte, hearing dito, hearing doon, banat dito, banat doon. Pagdating tag-ulan, tayo ay lubog-lubog. Wala naman silang ginagawa ngayon. Ibig ko sabihin, wala silang nagawa. Sana man lang inayos nyo na yung mga flood control, mga sir, no? Ba't kinokonek ko tong mga to, no? Kasi, nandoon na naman, narinig ko na naman kasi yung mga sisi-sisi. Nagkaroon ng crime, sisi sa Duterte. Imbis na yung administrasyon ngayon, sige, napangitan na kayo sa dating administrasyon. Gumawa kayo ng paraan ngayon para higitan. Pagandahin nyo yung administrasyon ngayon. Hindi yung kada may mangyayaring crime o kahit na anong kaganapan. Basta pang kukonek nyo sa Duterte, sige, gagawin nyo. Ito ang totoong nakakahiya pag ganito, no? Tingnan natin kung ito nga yung tinutukoy ni Sir Banat Bay. So hanggang kailan yung remnants ni Duterte? Mr. Torre? Ako nagtatanong lang ako Mr. Torre. Hanggang kailan yung remnants ni Duterte? Sige nga, magbigay ka ng timeline para at least alam namin. Mga 3 years na nakaupo si PBBM na dapat sisihin pa rin ang Duterte. Yung Dolomite Beach nga hanggang ngayon sinisisi pa rin. Lahat ng mga nangyari, halimbawa lang. Nagbigay ka ng timeline. Lahat ng nangyari buong 2022, remnants pa yan ni Duterte. So, lahat ng nangyari doon, kahit December na, kasalanan pa rin ni Duterte yan. Hindi, magbigay ka na lang ng timeline para yung mga Duterte supporter, alam nila, 2022 sabi ni Torre hanggang December, remnants pa rin yan Kahit ni Duterte. Marcos So, wag nakaupo. na kayong kumuha dyan. Gumawa na kayo after. Labo kasi sir Sana nagkaroon na lang ng transition government. Kung gusto ninyo isisi kay Duterte, di ba buong 2022, transition government, hati na lang. Yung sundalo kay Marcos at yung pulis kay Duterte. Di ba? Pwedeng ganun hati-hati na lang. O yung DILG kay Duterte, DOJ kay Marcos, ganun, baka pwede. Kasi kung isisisi nyo pa lahat ng nangyari after ni Duterte bumaba sa pwesto, aba, sir, mukhang medyo yung ganito, medyo alanganin. Hindi, sir. Medyo alanganin yan, sir. Paano kung yung time na yun, gumaganda naman yung crime rate, kumbaga bumababa talaga. Halimbawa lang,
Halimbawa lang, mga bandang December no mga time na yon, medyo gumaganda na. Ano yun? Credits yun sa Pangulong Marcos. Pero pag pangit, Pangulong Duterte. Ay, ayusin lang natin ito. Luma ang cellphone. Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities. And the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Ano na? Ito, parang tinatanong ata dito sa ano na to, kasi maririnig mo DDS eh. Paano nyo nasabing DDS yan? Parang ganun ang dating ng tanong. Ito, Okay. sagot niya ha. Tingnan nyo how brave, how intelligent, how knowledgeable yung sagot niya kung bakit niya na-conclude na DDS. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also. Alam nga namang sila lang ang marunong gumamit ng analysis. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo nagsasabi, may nakalagay sa kanilang mga profile pictures eh. Bring PRRD home. Yan ang sinasabi nila. So, how do we label them? They are proud to be DDS. Ladies and gentlemen, this is our PNP chief. Palakpakan. Kung ordinaryong tao to, medyo mapapatawad ko pa eh. Pero kung ikaw ay isang PNP chief, PNP ka chief, ikaw yung pinaka-boss, and this is how you investigate things, mapapakamot ka talaga sa ulo. Bibigyan ko kayo, sir, ng example. Just for the sake of argument, Mr. Torre. Pag may nahuli tayo na kriminal, o yung tinatawag nating, sabihin na nating bank robber, o yung mga nanloloob ng bangko, pero parang wala nang ganun. Pero may sabihin na natin. O kaya yung nanloloob ng mga sanlaan. Yan. Tapos, naka-t-shirt na pulis. May Armalite. Ah. Ha? Tapos sabihin na nating nakawangwang pa. Wang! Gumaganon-ganon pa. Do we consider that person, kunwari, ninakawan niya yung sanlaan, o kaya Pulis yung na agad, no? ang conclusion mo ba kaagad? Pulis yan. Pulis yan. Pulis yan! Bakit? Yan, nagbigay lang ng example. Naka-t-shirt na nakalagay sa likod, police. Tapos, may wangwang. Pulis yan. Sure ako dyan. 100% yan. Pulis. Pulis yan. Kung ganun kababaw ang investigador, ba'y dapat sisatiin nyo na. Kasi imantakin mo, lalapit. Kaya pala sinasabi niyang parang masahol pa kay Claire, no? Ipantay muna natin sila kasi ngayon pa lang nagpapatawa si Pitsayo. Sir, PNP Chief. Reporting. Yung bank robbery kanina, police yun, sir. Tapos tinanong mo, paano mo nasabing police? Nakasuot na Sir, pulis. naka-uniforme. Nakalagay doon, police. Tapos may Armalite. Tapos, mukhang police. Tsaka may wangwang. Sinabi sa'yo ng investigador. Ang sagot mo, pulis nga. Oo nga naman. Di ba? Diba? Medyo dapat ang tanong doon, nakita mo ba yung ID? Na-verify mo ba yung pangalan? Sigurado ka ba na natignan mo sa listahan ng mga pulis kung talagang pulis yan? Yun sana. Na-check mo ba? Dapat ganun, di ba? Yung tama. Which is sa tingin ko, Mr. Torre, ganun kayo katalino. Sa tingin ko, ganun kayo katalino. Itatanong nyo yan, sigurado ko. Sigurado ka bang pulis yan? May ID ba yan? Tingnan mo nga yung tsapa niyan. Tingnan mo nga ako sa kampo kung talaga nakalista yan bilang pulis. Ganyan sigurado tatanong mo eh. Di ba? To verify that person is really police. Tama, mali. Question.
Ano ang mas madali? Magwangwang ka sa karsada? Magsuot pulis ka? Or palitan mo lang yung profile picture mo ng Bring Duterte Home? Nagigets ko na. Hindi man natin masyadong naiintindihan yung kwento, pero nakikita ko po yung atake ni Torre. Na kapag ka may nakalagay na Duterte, bring home yung mga profile, Duterte na agad. No? Pag nag-post ng patungkol sa Duterte tapos biglang ipi-fake news yung kabila, Duterte na agad. Halimbawa, ayan, okay na. Halimbawa ako, no? Halimbawa ay hindi naman talaga ako DDS. Hindi naman din ako taga-kabila. Ngayon gusto ko lang sumabay sa trend. Ngayon, gagawa ako ng isang eksena na kung saan, kunwari, naputol ang kamay ni Torre. O hindi na makaya ang presidente. Tapos deepfake gagawa ako. No? Tapos sabihin ko, sorry na mga DDS, ganyan-ganyan. Kung gano'n, halimbawa lang, ano. Ngayon, makikita ng mga taga-kabila, iimbestigahan nila Torre. Tapos maglalagay ako ng profile na DDS dun sa ano na yon. Ibig bang sabihin nun, DDS na agad ako? Ang unang investigasyon agad nila, DDS na ako. May nangyari na ako kasing ganong insidente na nagpalabas sila ng fake news na maraming tao nagkaroon daw ng rally sa lugar. Ewan ko kung Davao yun. Pero wala naman talaga. Marami daw tao. Pero tuloy yung iba hindi dun dumaan. Taga Cebu ata yung nag-post. Ewan ko kung saan yun. Basta, hindi ko na alam eh. Basta fake news yung dating nun. Na sinasabi na maraming nag-rally pero wala naman talagang rally nung time na yon. Bring tatay home. Mga ganon. Ngayon, DDS na ba agad ang gumawa nun? O hindi kaya may mga taga-kabila na gumagawa ng fake news kunwari DDS para siraan lalo ang DDS. Kaya, ang sinasabi ni Sir Banat Bay dito, dapat kahit papano magkaroon tayo ng tamang investigasyon. Hindi pwedeng yung nakita mo lang na gano'n, yun na agad yung conclusion mo. Huwag naman usa ng gano'n, ano. Okay, tuloy natin, tuloy. At mag-post ka ng kung ano-ano dyan about Duterte at anti-government. Anong mas madali? Sige nga po. Sir, kayo sumagot. Anong mas madali? Yeah? Simple. That's a simple analogy. Hindi porket nakalagay dyan, Bring Duterte yung, malay nyo alam nyo kung bakit? Sir, eto lang ha. Gawin nyo ko advice, sir. Tuturuan ko kayo kung paano mag-imbestiga. Sa social media, magaling ako dyan. Kasi 2016 pa lang, alam ko na kagad kung etong profile na ito, pretender ito. Pumepera lang ito. Kasi sir, whether you like it or not, pag Duterte ang pinag-uusapan sa social media, maraming nanonood, yes, maraming nagla-like, maraming nag-views. Kasi sabi nga ng ibang vlogger na hindi naman yun politics vlogger or hindi siya fanatic ng mga ganyan. Sabi niya ng gano'n, alam mo kasi pagka DDS ka pangmasa kayo. So, ibig sabihin, pangmasa ang DDS. Kapag DDS ka, marami ang sumusuporta. Di ba? Sa katunayan, sa Facebook nga daw, kinuwento lang sa akin eh. Kahit daw sa photos, kumikita. Hindi ko alam kasi demonetize yung page ko eh. Pwede ba yun? Sa Facebook eh. So, hindi ko alam yun. Pero sabi nila, kumikita daw yun. Ibig sabihin, anything that you post in Facebook, kumikita. Ayos ha? Para mas maraming mag-like dyan, subukan mo mag-post about Marcos. Favoring Marcos. Walang magla-like dyan. Meron, pero tatawa. Mas maraming tawa. Favoring Duterte, ang daming like dyan. Puso So pa. kung ikaw, matalino ka. Kung matalino ka, at gusto mong pumera, ano ipopost mo? Pro Duterte o pro Marcos? Oo nga naman, ano. Pag matalino ka, alam mo na gagawin mo. Kasi ako nga, may kilala ko eh. May kilala akong, meron akong kilalang, sa mukha niya, nagbablog siya sa YouTube. Pro Marcos siya. Anti-Duterte siya. Pero, nalaman ko, through sa kasama naming isang banateros, na may channel siya na pro Duterte. Bakit? Ang kulit, ang putik.
Kasi nga, pag isang channel mo, tapos Marcos ka, medyo malakas naman, malakas din, di ba? Kaso nga lang, hindi kasing lakas pagka DDS ka. Parang ganun daw, ano? Ngayon, ako mahina channel ko kasi low profile lang naman tayo eh. Wala kasi tayong grupo. Kumbaga, although kuya natin yung mga nasa DDS talaga, yung mga sumasama sa rally, mga ganyan, mga kahit saan pumunta talagang solido. Mga kuya din natin yan. Sa atin kasi mga kapatid, bahay lang talaga tayo eh, no? Medyo mahihain tayo sa labas. So ngayon may mga ganun pala. Pro Marcos sila pero may channel silang pro DDS. Matindi matindi yun Kasi kung may pera lang siya. Ganun pala yun. Binabayaran daw siya na maging pro Marcos, vlogger. Pero sayang naman daw yung kita ng views pag nag-pro Duterte ka kasi mas maraming views doon. Nagigets nyo? Ang kulit So ang therefore, buding. if you are really a very good investigator, Yes. a very good PNP chief, Yan. you will not conclude that such a profile is a Duterte supporter by seeing a post na anti-government sila at meron silang bring back Duterte. Sabi ko nga sa inyo eh. Nakita lang may bring back Duterte, maka Duterte agad. Sabi natin oo, pero may chance naman na hindi talaga yung DDS. Pwedeng na i-blame. So ganun pala talaga siya mag-isip. So ngayon nalilinawan na ako na kapag nag-iisip pala itong si Torre, may makita, halimbawa, oy, may kumakalaban sa Marcos Uy, ayun, may nakalagay bring Duterte home, DDS yan. Ganun agad. Ang bangis. Isa kang mabangis, Torre. You're the best, mga kapatid. Siguro hanggang dito na lamang tayo, no? Nakita natin ang laman. Kanina kasi medyo iniisip ko pa kung ano tong sinasabi ni Sir Bagas. So sa huli pala, itong PNP chief natin ngayon, with all due respect po, ginagalang natin yan, no? Choice naman tayo kundi galangin kasi nakaupo. Ngayon, kapag may nakita pala itong mga nagpo-post sa Facebook na nagko-content ng mga ng mga maka-Duterte, nakalagay basta DDS ka or something na matatandaan kang DDS ka na kagad. So sabi nga ni Sir Banat Bay, meron kasing mga pro Marcos tapos nagbablog din sila ng DDS sila kasi nga mataas daw ang views. Ang tindi nun. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Kuya Ding. Hanggang sa susunod po mga kapatid, Balitang Pinoy TV, maraming salamat Sir Banat Bay. Salamat po sa konting, malaking halaga to, no? Malaking halagang impormasyon na inyong sinabi. Kaya sa susunod po, mag-iingat na po kami pag may mga ganitong kalagayan, ano?